Manong, pwedeng pakibilisan? Wika ni Caitlin sa matandang driver ng pamilya nila. Nasa biyahe ang dalaga patungo sa isang racetrack sa Batangas upang puntahan ang kinakapatid niyang si Samuel. Ayon sa ninong Sandro niya na siyang ama ni Samuel, nasa Batangas ang anak nito dahil may sinalihan itong car racing tournament doon. Isang mechanical engineer si Samuel at VP for operations ng car builder company na pag-aari ng ama nito. Sa kabila ng trabaho nito, habi ng binata ang pagsali sa car racing competition. Napangiti si Caitlin habang ini-imagine ang gulat na reaksyon ni Samuel kapag nagkita sila. 4 na taon silang hindi nagkita ng binata dahil nagtungo siya sa France upang doon mag-aral ng fashion design. Mahigit 1 oras pang nakalipas, nakarating sila sa racetrack na binanggit ng kanyang ninong Sandro. Manong, salamat sa paghatid. Pwede na po kayong bumalik sa Manila. Kasama na po ako sasabay pag-uwi. Anya sa matandang driver. Sigurado ka, ma'am? Opo, salamat ulit. Bumaba siya ng sasakyan at nagtungo sa sideline kung saan naroon ang mga taong nanonood ng karera. Nagsisimula na ang karera. Excuse me, alin dyan yung kotse ni Samu? Tanong ni Caitlin sa lalaking katabi sa sideline. Samu? Nagtatakang tanong nito pabalik. Samuel Benedicto. Paglilinaw niya. Ngayon lang niya naalala na siya lang ang tumatawag sa binata sa palayaw na Samu. Si engineer pala. Yung kulay puti ang kotse niya. Anito at itinuro ang nangungunang kotse sa race. Oh, of course. Si Samu ang pinakamagaling. Nakangising wika ni Caitlin nang ibalik ang atensyon sa racetrack at sundan ng mga mata ang kotseng nagkakarera. Hindi na siya nagtaka nang si Samuel ang manalo sa kompetisyon. Alam niyang kung sineryoso ng binata ang pagiging car racer, baka sa kasalukuyan ng isa ng F1 driver ang lalaki. Hindi niya inihiwalay ang mga mata sa binata hanggang sa makababa ito ng sasakyan. Halos mahigit niyang hininga nang sa wakas ay masilayan ng lalaki. Gosh, bagay na bagay talaga sa kanyang racing suit. Anya sa sarili. Sa loob ng 4 na taong nagdaan ay walang dudang lalo pa itong gumwapo. Pagkatapos batiin si Samuel ng mga kasama at mga manonood, ay saka lumapit si Caitlin sa binata. Congrats, Samu! Napahinto si Samuel sa paghuhubad ng suot na gloves. Siya naman ay patuloy na lumapit sa binata at huminto lang nang isang dangkal na lamang ang layo nila sa isa't isa. Caitlin? Nabiglang tanong ni Samuel habang pinapasadahan siya ng tingin. Hello, Samu. It's been 4 years. Malaki ang ngiting bati niya sa binata. I didn't know you're back. Lumawak ang ngiti niya. Well, surprise. Anong ginagawa mo dito? At paano mo nalaman na nandito ako ngayon? Gumuso siya. Masama bang puntahan ko ang fiancé ko? Nalukot ang mukha ni Samuel sa sinabi niya. Stop calling me your fiancé, Caitlin. Hindi mo ako fiancé. Bata pa lang sila na Samuel nang ipagkasundo sila ng mga magulang sa isa't isa. Walang kaso ang bagay na yun kay Caitlin dahil matagal na niyang gusto ang binata. Si Samuel ang unang crush niya, ang puppy love niya, ang first love niya. In short, ang tanging lalaki sa buhay niya. Kahit umalis siya ng Pilipinas upang mag-aral sa ibang bansa ay hindi nawala ang binata sa puso niya. Subalit iba ang kaso pagdating kay Samuel. Kung siya ay vocal sa nararamdaman niya para sa lalaki, si Samuel ay vocal din sa pagsasabi na wala itong nararamdaman sa kanya at ayaw nito magpakasal sa kanya. Sa kabila niyon, hindi nawawala ng pag-asa si Caitlin. Naniniwala siya na kapag naging mag-asawa sila, ay mahuhulog ang loob sa kanya ni Samuel. Anyway, kailangan mong sumama sa akin pabalik ng Manila ngayon. Gusto kang makausap ni Ninong Sandro. Anya kay Samuel. So, yun ang dahilan kung bakit ka nagpunta dito? Para sunduin ako? Siyempre, para makita ka. It's been 4 years since we last saw each other. Nakangiting pinasadahan niya ito ng tingin. Lalo kang gumapo, Samu. Hindi talaga nakapagtataka kung bakit ang daming nag-cheer sa'yo kanina. Pero sorry na lang sila. Akin ka na. Inangkla niya ang kamay sa braso ng lalaki. Come on, naghihintay na sa atin si Ninong Sandro. Kunot ang noong inalis nito ang kamay niya sa braso nito. Walang sayo, Caitlin. Hindi mo ako pag-aari. At huwag mong hawakan ng kamay ko. Baka may makakita pa sa atin kung ano pang isipin. Ngumuso siya.
Ano naman kung mag-isipan tayo ng masama? Fiancé naman kita. Hindi kita fiancé. Ah, fine. Whatever you wanna say. Basta tara na. Ayaw mo naman sigurong paghintayin ng matagal si Ninang Sandro. Bata pa lang si Samu nang pumanaw ang ina nito. Kaya naman malapit ang binata sa ama nito na siyang nagpalaki rito. Kahit kasi abala sa negosyo ang ama ni Samuel, ay hindi nito napabayaan ng anak. Anong dala mo pupunta rito? Marunong ka bang mag-drive? Tanong ni Samuel. Nagpahatid ako sa driver namin. Nagpahatid? Oo, umalis na rin si Manong kanina kasi sinabi ko sa kanya na sayo ako sasabay pabalik ng Manila. Hindi ko pwedeng sumabay sa akin, Caitlin. Lumabi siya. So ano, iiwan mo ako dito sa Batangas, Samuel? Isusumbo kita kay Ninong Sandro. Naiiling na bumutong hininga ang binata. Hay, sumbongera ka pa rin hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nagbabagong bata ka. Sumimangot siya habang nakasunod kay Samuel patungo sa sasakyan nito. Hindi na ako bata, Samu. 25 na ako, no? Saka kung makapagsalita ka naman, akala mo nadamo na. 5 years lang ang age gap natin. If you're not a kid, then stop calling me Samu. Ayoko nga. Ang cute kaya ng Samu. See? The way you talk says otherwise. You may not be a kid, but you still act like a kid, Caitlin. Nakangusang inirapan niya ang lalaki bago pumasok ng kotse nito. Pasalamat ka, mahal kita, Samuel. Kung hindi, kanina ka pang tinamaan sa akin. Sambit niya sa isip. Seatbelt. Wika sa kanya ng binata pagpasok nito sa driver's seat. Bakit ang bagal mo magmaneho? Parang hindi ka naman car racer, Samu. Baling niya sa lalaki habang nasa biyahe na sila. Paano hindi ko babagalan? May kasama akong bata. Hindi nga kasi ako bata. Sumulyap ito sa kanya. Wala ka akong pinagbago mula nung huli tayo nagkita. Anong walang ipinagbago? Hindi mo ba napansin na mas gumanda ako? Tinapunan siya nito ng tingin, subalit hindi ito nagkomento. Sabi ni Ninong, VP for Operation ka ng kumpanya niyo. Congrats, Samu. Thanks. Ako, hindi mo ba ako tatanungin kung kumusta ako for the past 4 years? How are you, Caitlin? Ngumiti siya. Well, I managed to graduate from a fashion design school in Paris. Nakapag-intern din ako sa mga magagaling na fashion designer doon. That's good to know. Muli siyang bumaling kay Samuel at lalo pang ngumiti. Pero tama ka naman. Hindi pa rin ako nagbago. Kasi hanggang ngayon, gustong-gusto pa rin kita. Kurot ang noong bumaling sa kanyang lalaki. Are you really serious? Seryoso saan? Na hanggang ngayon, gusto mo pa rin ako? 4 years have passed, Caitlin. Oo, 4 na taon man ang lumipas, pero hindi pa rin nagbago nararamdaman ko para sa'yo, Samu. Tila hindi makapaniwalang umiling to. You're impossible. Remember what I told you before I left? Seryoso ako sa nararamdaman ko sa'yo. Ngayon napatunayan ko yun. Seryoso rin ako sa sinabi ko na hindi kita gusto, Caitlin. Babawiin mo rin yung sinabi mo kapag ikinasal na tayo. Hindi tayo magpapakasal. Let's see, Samu. Tanging sagot niya bago binuksan ang stereo ng sasakyan. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa mansyon ng pamilya ni Samuel sa Alabang. Pagpasok nila ng binata ay agad nilang naabutan ng kanyang ninong Sandro sa sala. Dad, bati ni Samuel sa ama. Si Kate din naman ay nagmano sa matanda. Bata pa lang siya ay malapit na siya sa kanyang ninong Sandro. Nang pumanaw ang ama niya noong 18 taong gulang siya, ito na ang tumayong pangalawang ama niya. You two, come here and sit down. We have something important to talk about. Wika sa kanila ng matanda. Agad na naupo si Caitlin sa bakanting sofa. Sumunod naman sa kanya si Samuel. What is it, Dad? Bakit kailangan na dito si Caitlin? Tanong ni Samuel sa ama. I'm sure you remember what Caitlin's father and I promised to each other before, Samuel. Na magpapakasal kayo ni Caitlin kapag nasa tamang edad na kayo. Ngayon nakauwi na si Caitlin ng bansa. Kailangan to pa rin yun ang kasunduan namin ng namayapang ama niya. Napatayo si Samuel sa kinauupuan. Dad, you can't be serious with that. Huwag mo sabihing tototohanin mo talaga ang bagay na yun. Arthur and I made a promise to each other at hindi ko pwedeng baliin yun, Samuel. Kumuyom ang kamao ni Samuel habang si Caitlin ay nanatiling nakaupo.
Hindi na siya nabigla sa sinabi ng kanyang ninong Sandro. Bago pa siya magpunta ng Batangas ay nakausap na niya ang matanda. Well, I'm sorry, Dad. Hindi ko susundin ang gusto nyo. Ayoko pang magpakasal, lalo na kay Caitlyn. You have no choice but to follow me. Kapag hindi ko pumayag na magpakasal kay Caitlyn, tatanggalin kita sa kumpanya, Samuel. Napamaang ang binata sa sinabi ng ama. What? You can't seriously do that, Dad. Baka nakakalimutan mong ako pa rin ang may-ari ng kumpanya, Samuel. On top of that, tatanggalan din kita ng mana at karapatan sa lahat ng ari-arian ko. Napakurap si Caitlyn sa sinabi ng kanyang ninong Sandro. Hindi siya makapaniwalang sasabihin yun ng matanda. Nag-iisang anak nito si Samuel at alam niya kung gaano nito kamahal ang anak. I'm your son, your only son. You can't do that to me. Iiling-iling at hindi makapaniwalang wika ni Samuel. I can and I will, Samuel. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? I'm not, iho. Kapag tumanggi ka magpakasal kay Caitlyn, say goodbye not only to your position in the company, but to the Benedicto name. Nakipagtagisan ng tingin si Samuel sa ama hanggang sa huli ay isang marahas na hininga ang pinakawala ng binata. Fine. You win, Dad. Magpapakasal ako kay Caitlyn. Napakurap si Caitlyn sa narinig. Kasabay na yon ay nagdiwang ang puso niya. Mabuti, iho. Pagbalik ng tita Catherine mo mula sa business trip niya, we'll have dinner with them to plan for the wedding. Anang kanyang ninong Sandro na ang tinutukoy ay ang ina ni Caitlyn. Mula nang mamatay ang ama ni Caitlyn, ang ina niya ang humawak sa kumpanya nila. Sa kasalukuyan ay nasa Singapore ang kanyang ina para sa isang business trip. Tila muli pang magsasalita ang matanda nang lapitan ito ng isang katulong at sabihin na may importante itong phone call. I'll leave you two here for a while. Baling sa kanila ni Sandro bago sumunod sa kasambahay. Naiwan silang dalawa ni Samuel sa sala. Narinig niya ang mahinang mura ng binata sa tabi niya. Samu, untag niya rito. Matalim ang mga matang bumaling sa kanyang lalaki. What? Masaya ka na ba, Caitlyn? Nangyari na ang gusto mo. Tell me, bakit ba ayaw mo akong pakasalan? I told you, I don't like you. Bakit nga ayaw mo? Hindi ka naman lugi sa akin. Maganda naman ako. Ayoko ng mga asal bata at spoiled brat na tulad mo. Hindi ako asal bata at lalong hindi ako spoiled brat. Anong tawag mo sa ginawa mo? I know kinausap mo si Dad para pilitin ako magpakasal sa'yo. Kumarap siya sa akusasyon nito. Excuse me, Samu. Oo, gusto kitang maging asawa. Pero wala akong kinalaman sa lahat ng sinabi sa'yo ni Ninang Sandro. Hindi ko naman kasalanan na gusto ka rin niyang ipakasal sa akin At pwede ka naman tumanggi kung talagang ayaw mo. You heard what will happen to me if I refuse, Caitlyn. Dad gave me no choice but to marry you. Sarkastikong ngumiti sa kanyang lalaki. Fine. You win, Caitlyn. Magpapakasal ako sa'yo. Pero tandaan mo to. Magsisisi ka sa magiging pagsasama natin. No. Ikaw ang magsisisi sa mga salitang sinabi mo ngayon. You will fall in love with me, Samu. Itaga mo yan sa bato. Tinawanan nito ang sinabi niya. Hindi ako mai-inlove sa'yo, Caitlyn. Nagangat siya ng kilay sa lalaki. Well, let's see, Samu. Bago pa muling nagsalita si Samu ay muling dumating ang ama nito. Inimbitahan siya ng kanyang ninong Sandro na maghapunan. Hindi niya yun tinanggihan. Habang kumakain ay nag-uusap sila ng matanda habang si Samuel ay tahimik sa tabi niya. What are your plans for you and my son's marriage, Iha? May plano ka bang magtrabaho sa kumpanya niyo? Tanong sa kanya ng matanda. I plan to start my own clothing line, Ninong. But I'll do it 2 to 3 years from now. Gusto ko munang ibuhos ang atensyon ko kay Samuel kapag nagpakasal kami. That's good to hear, Iha. Tila nasisiyahang sagot ng matanda. What do you say about that, Samuel? Caitlyn can do whatever the hell she wants. Baliwalang sagot ng lalaki bago ibinalik ang atensyon sa pagkain. Well, I hope mabigyan niyo agad ako ng apo. Baling sa kanya ni Ninong Sandro. Nag-init ang mga pisngi ni Caitlyn. Subalit agad siyang napabaling kay Samuel nang marinig niyang nasa mid ito sa iniinom. Dad, why would you say that? Hindi pa nga kami kinakasal ni Caitlyn, yan agad ang nasa isip niyo. Salubong ang kilay na tanong ng binata sa ama matapos ibaba ang hawak na baso ng tubig. What, iho?
I'm just being advanced. Masama ba yun? I don't want to get married in the first place, Dad. And Caitlin is just 25. Sa tingin mo gusto na niyang magkaanak? Well, wala namang kaso sa akin kung magkakaanak tayo in 2 or 3 years time, Samu. Wika niya sa binata bago ibinalik ang tingin sa ama nito na kaharap nila. Pero mas gusto ko munang sulitin ang pagiging mag-asawa namin ni Samuel since hindi kami dumaan sa pagiging mag-boyfriend, Ninong. I hope you understand that. Tumango sa kanya ang matanda. You're right, Caitlin. I'm sorry. I'm just excited. Nag-iisang anak ko si Samuel kaya gusto ko sanang magkaapo na bago ako tumanda ng husto. Darating tayo dyan, Ninong. Di ba, Samu? Muling baling niya sa fiancé. Hindi sumagot si Samuel at sa halip ay inabot ang baso ng tubig. Napanguso si Caitlin. Makakita mo, Samu. Bibigay ka rin sa akin. Wika niya sa isip bago ibinalik ang atensyon sa pagkain. Ilang sandali pa ay natapos ang hapunan nila. Samuel, ihatid mo si Caitlin sa bahay nila. Utos ng Ninong Sandro niya sa anak nang magpaalam ang dalaga sa matanda. Hindi na po, Ninong. Kahit ipahatid niyo na lang ako sa driver niyo. Alam kong pagod si Samu. Galing pa kaming Batangas kanina. Baka abutan pa siya ng traffic sa daan kapag siya naghatid sa akin. Anya sa matanda. Bago pa makasagot ang Ninong Sandro niya ay lumapit na sa kanya si Samuel. Let's go. Ihahatid na kita. Sigurado ka? You heard me, right? Anito bago bumaling sa ama. We'll go ahead, Dad. Nagtataka man ay sumunod siya kay Samuel palabas ng bahay. Walang imig nitong binuksan ang pinto ng sports car nito para sa kanya. Akala ko ba ayaw mo sa akin? Tapos ngayon nag-volunteer ka na ihatid ako. Nakangusong tanong niya kay Samu habang nasa biyahe sila. Bumaling sa kanyang lalaki. Don't give meaning to this, Caitlin. Ginagawa ko lang to dahil maayos akong pinalaki ng mga magulang ko. I can't let you go home alone at night. Kapag may nangyari sa'yo, konsensya ko pa. Fine, whatever you say, fiancé. Sa kabila ng sinabi ni Samuel, hindi niya napigilang mapangiti. Kahit na suplado at masungit sa kanyang binata, hindi may ipagkakaila na gentleman to. Let's set some ground rules before we plan this wedding, Caitlin. Titira ka sa kondo ko, pero magkakaroon ka ng sariling kwarto. Hindi ko rin pwedeng makialam sa buhay ko. Bahagyang nakaangat ang kilay nung bumaling siya rito. Hindi ako pwedeng makialam sa buhay mo, pero magiging asawa mo ako, Samu. I don't want you controlling my life, Caitlin. Hindi ko naman kokontrolin ang buhay mo. Anong akala mo? Porket mag-asawa tayo, hawak na kita sa leeg? Kahit nga aso hindi dapat kinakadena. Tao pa kaya? I just want to make everything clear between us, okay? Ako rin. May gustong linawin. Hindi ko pwedeng mamabae, Samu. Bumaling sa kanya si Samuel. What did you say? Ang sabi ko, hindi ka pwedeng mambabae. Subukan mo lang at isusumbong kita sa daddy mo. Sarkastiko itong natawa. Magsusumbong ka na naman kay Dad? Akala ko ba hindi ka na bata? Bakit? May plano kang mambabae, ha? Kahit ayoko sa'yo, I will respect our marriage, Caitlin. Mabuti naman. Kasi kapag nambabae ka, hindi ka lang sa akin makakatikim. Sa daddy mo rin. At kay Papa. Patay na si Tito Arthur. Ano ba? Alam ko, pero bababa siya para pagmultuhan ka. Pagak na natawa ito. Isip bata lang ang naniniwala sa multo, Caitlin. Ngumuso siya. So yung mga espiritista, isip bata rin sila, ganun ba? Napailing si Samuel. Lahat na lang talaga ng sasabihin ko may sagot ka, no? Siyempre naman. Nakangising wika niya kasabay ng pagtunog ng cellphone niya. Sinagot niya yon nang makitang ang ina ang tumatawag. Where are you, Caitlin? Tumawag ako sa bahay, sabi ni Manang wala ka pa. Anang ina mula sa kabilang linya. Kina Ninong Sandro ako nag-dinner, ma. Imporma niya sa ina. Are you still there? Pauwi na, ma. Kasama ko si Samu. Siya ang naghatid sa akin. Sumulyap siya sa binata na abala sa pagmamaneho. Alright, you take care. Sige na, I'll go ahead. Tumawag lang ako to check on you. Just say hi to Samuel for me. Nang ibaba niya ang cellphone ay bumaling siya kay Samuel. Si Mama yon. Tumango ito. Napagtanto niyang nasa subdivision na sila kung saan siya nakatira. Ilang sandali pa ay natanaw na niya ang bahay nila. Salamat sa paghatid sa akin, Samu.
Ngiti niya sa binata nang hubarin ang suot na seatbelt. Isang tipid na tango ang isinagot nito sa kanya. Ingat ka pa uwi, anya sa binata. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay lumapit siya sa lalaki at hinalikan to sa pisngi. Kita niya ang pagkabigla sa mukha ni Samuel. Subalit bago ito makasagot ay inunahan na niya ito. Good night, fiancé. Malaki ang ngiting sagot niya bago lumabas ng sasakyan nito. Hanggang sa makarating siya sa sariling silid ay hindi nawala ang ngiti niya. 2 araw ang nakalipas. Pagdating ng kanyang ina mula sa business trip nito, naging bisita nila ang kanyang ninong Sandro at si Samuel. Sa harap ng hapunan ay informal na napag-usapan nila ang nakatakda nilang kasal ng binata. Sigurado ka na ba talaga na ito ang gusto mo, iha? Tanong sa kanya ng ina pag alis ng mag-ama. Napagkasundoan na 2 linggo mula sa araw na yon ay magaganap ang kasal nila ni Samuel. Ngumiti siya sa ina. I'm sure about this, ma. I waited years for this, right? Alam mong noon pa man, gusto ko na si Samu. Dahil nag-iisang anak, lumaki si Kate din na malapit sa mga magulang. Sa katunayan ay parang best friend ang turing niya sa ina. Alam nito na noon pa man ay malaki ang pagtingin niya kay Samuel. I'm just worried, iha. I was carefully watching Samuel earlier. Base sa reaksyon niya, napilitan lang siya magpakasal sa iyo, anak. Para maging successful ang pagsasama ng isang mag-asawa, kailangan mahal niyo ang isa't isa. Hindi niyo rin naman mahal ni Papa ang isa't isa nung nagpakasal kayo, di ba? Anya sa ina. Bunga rin ng arranged marriage ang pagsasama ng mga magulang ni Caitlin. I know, hindi ko mahal ang papa mo noon. But eventually, natutunan ko siyang mahalin sa pagsasama namin. Don't worry, ma. Kapag kasal na kami ni Samu, magagawa niya rin ako mahalin. Gagawin ko lahat para mahalin niya ako. Hinaplos ng ina ang buhok niya. Alright, I trust your decision, iha. Pero kung sakaling masaktan ka sa pagsasama niyo, huwag ka magdalawang isip na umalis sa poder ng asawa mo at bumalik dito sa bahay, okay? Don't worry, ma. Kahit na hindi po ako mahal ni Samu, alam kong hindi niya ako sasaktan at hindi siya gagawa ng bagay na ikasasakit ko. Kilala ko kung anong klaseng lalaki siya. I'm just saying, iha. May tiwala naman ako kay Samuel. Kahit na ipinagkasundo ka sa kanya ng papa mo, hindi pa rin naman ako papayag na ipakasal ka sa kanya kung wala akong tiwala sa kanya. Anang ina niya na siyang nagpangiti kay Caitlin. 2 linggo ang nakalipas. Naganap ang kasal nila ni Samuel. Isang simpleng church wedding yon na dinaluhan ng pamilya nila. Mabilis na natapos ang seremonya ng kasal. You may now kiss the bride. Wika ng pari matapos sabihin na ganap na silang mag-asawa. Nakangiting humarap si Caitlin kay Samuel. Seryoso naman ang mukha ng lalaki. Ano pang hinihintay mo? Kiss daw, Samu. Ngumuso siya sa kanyang groom. Kusang pumikit ang mata niya nang makita niya ang paglapit ng mukha ni Samuel sa kanya. Subalit sa halip na sa labi niya ay sa pisngi niya naramdaman ang mga labi nito. Nang inilat niya ang mga mata ay nakalayo na sa kanya ang asawa. Bakit sa pisngi mo lang ako hinalikan? You should have kissed me on the lips. Pabulong na wika niya sa asawa habang kinukuhanan sila ng larawan ng official photographer. At bakit ko naman susundin ang gusto mo, Caitlin? Pabulong na sagot nito pabalik. Akala mo dyan, kapag natikman mo tong lips ko, baka hanap-hanapin mo. Masarap akong humalik, no? Nag-angat ng kilay si Samuel. Akala ko ba wala ka naging boyfriend sa ibang bansa? Paano mo nasabi na magaling kang humalik? O nagsinungaling ka lang nang sabihin mo yun sa akin? Totoo yun, wala akong naging boyfriend. I told you, ikaw lang ang gusto ko mula noon hanggang ngayon, Samu. Then paano mo nasabi na magaling kang humalik? What? Nag-practice ka sa ibang lalaki? Nag-init ang mukha niya. So, kiss lang naman eh. Ikaw din naman, diba? I'm sure madami ka ng ibang babaeng nahalikan. Seryoso ang mukhang bababa ang tingin nito sa mga labi niya. Napalunok naman siya. What? Don't tell me huhusgahan mo ako dahil lang nakipaghalikan ako sa lalaking hindi ko boyfriend. Teka, baka naman nagsiselos ka, Samu. Gusto mo ikaw ang first kiss ko, ha? Unti-unting umangat ang sulok ng mga labi niya. Huwag ka mag-alala. From now on, sa'yo lang tong lips ko. Ikaw na lang ang pwedeng humalik dito, Samu. Mula sa seryosong ekspresyon ay nalukot ang mukha nito. As if I would kiss you, Caitlin. Umingo siya sa asawa.
Kakainin mo rin yung sinabi mo, Samu. Siguraduhin mo lang nakakayanin mong pigilan ang sarili mo sa charm ko kapag magkasama na tayo sa bahay. Hindi na ito nakapagsalita nang lapitan sila ng kanyang ina. Pagkatapos, kausapin ng ina, ay nilapitan rin sila at binati ni Carlos, ang matalik na kaibigan ni Samuel na present sa kasal nila. Nang gabing yon, pagkatapos ng selebrasyon ng kasal nila ng asawa, ay sa kondo na sila ni Samuel dumiretsyong dalawa. This will be your room. Ani Samuel bago siya iginiya sa isang kwarto. Kompleto na ang gamit dyan. May sariling CR, may closet. Kung may gusto kang ipabago sa design, I will contact my interior designer to fix it for you. Pagkatapos nitong ilagay ang dalawang maleta niya sa kwarto, ay nagtungo ito sa nakabukas na pinto ng silid. Saan ka pupunta? Tanong niya sa asawa. Sa kwarto ko, matutulog na. Talaga? Matutulog ka na agad? Sumulip siya sa suot na relo. 9:00 pa lang ng gabi. I'm tired the whole day. May pasok pa ako bukas. Magtatrabaho ka na bukas? Lunes na bukas, Caitlin. Humuso siya sa sagot ng asawa. Pero kasal natin ngayon, tapos papasok ka na agad bukas? Work is work. I told you beforehand, right? Our marriage will only be on paper. Wala kang karapatan na questionin ako kung gusto kong magtrabaho kinabukasan ng kasal natin. Naupo siya sa malawak na kama. Fine. Good night, Samu. Isang tango lang ang isinagot sa kanya ng asawa bago ito lumabas ng silid. Ginusto mo to, Caitlin, so wala kang karapatang magreklamo. Wika niya sa sarili nang maiwang mag-isa sa silid. Bumuntong hininga siya at nahiga sa malambot na kama. Dala ng pagod mula sa maghapon, agad rin siyang nakatulog. Kinabukasan ng magising si Caitlin ay nagulat pa siya nang makita ang oras sa relo. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili. Paglabas niya ng kwarto ay naabutan niyang nagkakape ang asawa sa kusina. Nakabihis na ito para sa pagpasok sa trabaho. Muntik na niyang mahigit ang hininga sa ayos ni Samuel. Normal na long sleeve polo shirt at itim na slacks lang ang suot nito, subalit sapat na yon para magwala ang puso niya. Hindi ko alam kung saan siya mas gwapo, sa racetrack suit niya o itong damit niya sa trabaho. Anya sa isip. Good morning, Samu. Bati ni Caitlin sa asawa. Bumaling to sa kanya at bahagyang nagangat ng kilay. Morning. Sorry, late ako nagising. Pero maaga pa naman. Pwede ba kitang ipagluto ng breakfast? Ano bang gusto mo? Fried rice, pancake, itlog, hotdog, o corned beef? O pwede rin namang ako. Binuntutan niya ng tawa ang huli niyang sinabi. Don't bother, Caitlin. Kailangan ko nang umalis. Kunot ang noong sagot nito bago tumayo. Dinala nito ang ginamit na tasa ng kape sa sink. Wala pa namang 8:00 ah. Hindi ka naman siguro malilate sa trabaho kapag kumain ka ng breakfast. Hindi magandang magtrabaho nang walang kain, Samu. I'll eat at the office, Caitlin. Sorry, mabawi ako bukas. Aagahan ko nagising. Promise. You don't have to cook for me. I told you, didn't I? Sa papel lang tayo mag-asawa. Well, sa'yo, sa papel lang ang kasal na to. Pero sa akin hindi. So wala kang magagawa kung gusto ko magpaka-asawa sa'yo. Ngumiti siya kay Samu. Babawi ako mamaya ang dinner, okay? Anong gusto mong hapunan? Sigurado ka marunong ka magluto? Kunot ang noo at tila nagdududang tanong nito. Oo naman. Really? Anong alam mong lutuin? Well, I can cook any pasta dish. Ravioli, macaroni, spaghetti. Name it and I can do it. Magaling din ako magluto ng French onion soup. Pagmamalaki niya. 4 na taon siyang tumira sa France, kaya marami siyang alam na western dishes. Nagangat to ng kilay. Yun lang ang kaya mong lutuin? Hindi ako mahilig sa pasta at kahit na anong French cuisine, Caitlin. Anong gusto mo? Menudo. Fine, magluluto ako ng menudo. Marunong ka? Of course, madali lang naman yun. Sagot niya kahit ang totoo ay hindi pa siya nakapagluto na yun sa tanang buhay niya. Well, nandiyan naman si Google. Wika ni Caitlin sa isip. Fine, naalis na ako. Tanging sagot nito sa sinabi niya. Mag-ingat ka, Samu. Isang tango lang ang isinagot ng lalaki. Subalit bago ito lumabas ng kusina ay muli itong bumaling sa kanya. Nakalimutan ko, Caitlin. Here, panggastos mo. Inabot nito sa kanya ang isang credit card. Ha?
May pera naman ako, Samu. Just accept it. Tila naiinip na sagot nito. Napangiti naman siya. Akala ko ba sa papel lang tayo kasal? Bakit ngayon iniiwan mo sa akin tong card mo? Don't give meaning to this, Caitlin. Ayoko lang isipin ni Dad na pinapabayaan kita. Sa kabila ng sinabi nito ay hindi nawala ang ngiti niya. Okay, whatever you say, Samu. Don't worry, iingatan ko tong card mo. Pag-alis ni Samuel ay nakangiting hinawakan niya ang card na iniwan nito. Feel na niya na talagang mag-asawa na sila ng lalaki dahil sa simpleng bagay na yon. Pagkatapos niyang kumain ng nilutong almusal, ay inayos niya ang mga gamit na dinala sa kondo ni Samuel. Lumabas din siya upang mag-grocery. 4:00 pa lang ng hapon ay sinimulan na niya ang pagluluto ng hapunan. Pagkatapos niyang manood ng tutorial video sa YouTube tungkol sa pagluluto ng menudo, ay tumawag pa siya sa bahay nila upang kausapin si Manang Pasing, ang mayordoma at cook nila. Siguraduhin mo malambot ang baboy bago mo ilagay ang gulay, iha. Huwag mo ring kalimutan maglagay ng liver spread. Bilin sa kanya ng matanda mula sa kabilang linya. Dahil kausap niyang matanda habang naghihiwa ng sahog na gulay, nang malingat siya sa ginagawa ay aksidente niyang nahiwa ang sarili. Anong nangyari sa'yo, iha? Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ni Manang nang marinig nito ang mahinang daing niya. Nahiwa ako, Manang. Pero don't worry, maliit lang naman po. Nako, mag-ingat ka, iha. Opo, maingat naman ako. Aksidente lang talaga. Anya bago nagpaalam sa matanda. Pagkatapos niyang patayin ang tawag ay inasikaso niya ang sarili. Nilinis niya ang maliit na sugat bago nilagyan ng band-aid. Ipinagpatuloy din niya ang pagluluto. Malaki ang ngiti ni Caitlin nang matagumpay na makapagluto ng menudo. Paglabas niya sa kusina ay naligo siya pagkatapos ay nanood ng TV habang hinihintay ang pagdating ni Samuel. Subalit dumating ang gabi ay walang asawang dumating. Anong oras na? Nagugutom na ako. Wika ni Caitlin sa sarili habang nakatingin sa relo. Sa kabila ng pagkalam ng tiyan ay tiniis niya ang gutom. Sa huli ay nakaidlip siya habang nasa harap ng TV. Nagising na lang siya nang makarinig siya ng kaluskos. Mabilis na inayos niya ang sarili nang matanaw si Samuel na kadarating lang. Naguhubad ng suot na necktie ang asawa. Ngayon ka lang dumating? 9:00 na. Anya sa asawa pagkatapos sulyapan ang nakadisplay na relo. I had a dinner meeting outside. I'm sure gutom ka na. Teka, maghahanda ako ng dinner. Nagluto ako ng menudo. No need, Caitlin. Kumain na ako. Natigilan si Caitlin sa sinabi ng asawa. Kumain ka na? Sa labas? I said I had a dinner meeting, didn't I? Of course, sa labas ako kumain. Umuso siya. Pero ipinagluto kita ng menudo. Pinaghirapan ko pa naman yun. Hindi niya napigilan ang makadama ng tampo. Sana sinabi mo na sa labas ka pala kakain para hindi na ako nagluto. It was a sudden dinner meeting. At wala rin ako number mo. Hindi ko rin alam na magluluto ka talaga ng menudo. Napairap siya. Siyempre magluluto ako. Request mo yun eh. Fine, I'm sorry. Bukas ko na lang kakainin ng menudo mo. Napakurap si Caitlin sa biglang paghingi ng tawad ni Samuel. Tila sa isang iglap ay naglaho ang pagtatampong nararamdaman niya. Nakakainis naman. Ang hina ko talaga pagdating sa kanya. Simpleng sorry lang, tiklop na agad ako. Anya sa isip. Fine, kainin mo bukas ng umaga. Kung hindi, isusumbong kita sa daddy mo. Nakanguso pa rin wika niya. Don't worry, I will. Anyway, I'll go ahead to my room. Sige, good night, Samu. Doon muna ako sa kusina, magdi-dinner muna ako. Kunot ang noong bumaling to sa kanya. Hindi ka pa kumakain? Hinintay kasi kita, tapos bigla ako nakaidlip sa paghihintay sa'yo. Next time, kumain ka na kahit wala pa ako, Caitlin. Next time, tumawag ka o mag-text man lang kung gagabihin ka ng uwi. Para sa'yo, sa papel lang tayo mag-asawa. Pero asawa mo pa rin ako. Karapatan kong malaman kung nasan ka. Tumango si Samuel. Alright, Caitlin. Sige na, magpahinga ka na. Maghapon ka sa trabaho kaya pagod ka. Huwag kang matulog agad pagkatapos mong kumain. Anito bago pumasok sa loob ng silid. Napangiti naman siya bago dumiretso sa kusina. Kunwaring masungit pero nag-aalala rin naman sa akin. Anya sa isip. Pagdating niya sa kusina ay mag-isa siyang kumain.
In fairness, masarap tong luto ko. Anya sa sarili. Dahil nasarapan sa luto ay naparami ang kain niya. Pagkatapos hugasan ng pinagkainan ay nagtimpla siya ng tsaa upang matunaw ang kinain. Dala ang tasa ng tsaa ay nagpunta siya sa sala. Natigilan siya nang abutan doon si Samuel. Nakaupo ito sa sofa habang nanonood ng TV. Nakapambahay na rin ito. Akala ko magpapahinga ka na. Tanong ni Caitlin. Bumaling siya sa pinapanood nito. F1 racing yon, subalit mahina naman ang sound. I decided to wait for you. Baka bigla ka na lang dumiretso sa kwarto mo pagkakain mo. Hindi niya napigilan ang ngiting ko mawala sa mga labi. Hindi naman, iinom pa nga ako ng tsaa oh. Naupo siya sa tabi nito. Gusto mo? Umiling to. Anong dinner mo sa labas? Pasta and steak. Lumabi siya. Akala ko ba hindi ka mahilig sa pasta? My client insisted on dining in an Italian resto. Mas masarap pa rin yung dinner ko. Ang sarap kaya ng luto ko ng menudo. Pagyayabang niya bago humarap sa asawa. Too bad for you, hindi ka nakakain. Bahagyang naningkit ang mga mata nito. Nangiinggit ka ba? Hindi ah. Don't worry, marami naman ako niluto kaya makakakain ka bukas. Humigop siya mula sa hawak na tasa. Kumunot ang noo nito habang nakatingin sa kamay niya. What happened to your hand, Caitlin? Ito ba? Wala, nahiwa lang ako kanina. Nahiwa? Ng ano? Natawa siya. Siyempre ng kutsilyo. Ano ka ba? Bakit nahiwa ka? What have you been doing in the kitchen? Ibinaba niya ang hawak na tasa sa coffee table at pinagmasdan ang daliring may balot ng band-aid. Aksidente lang, Samu. Wala to no. Madalas naman ako matusok ng karayom sa daliri. Dahil sa propesyon niya ay hindi na bago sa kanya ang masugatan sa kamay. Give me your hand. Patingin ako. Utos ni Samuel. Inilahad niya rito ang nasugatang kamay. Tila may mainit na gumapang sa palad niya nang maramdaman ang kamay nito sa kamay niya. See? Maliit lang yan. Wala kang dapat na ipag-alala. Bakit ang laki ng ngiti mo? Sa lahat ng nasugatan, ikaw pang nakangiti ng ganyan. Kunot noong komento nito nang ibalik ang tingin sa mukha niya. Paano hindi ako mapapangiti? Grabe yung pag-aalala mo sa akin. Lalong kumunot ang noo nito. Don't give meaning to this, Caitlin. Ayoko lang isipin ni Dad na pinapabayaan kita. Talaga? Parang narinig ko na yan kanina ah. Binaliwala nito ang panunukso sa boses niya. Nakatira ka sa akin, Caitlin. Responsibilidad kita. Kapag may mangyaring masama sa'yo, ako malalagot sa parents natin. Sa kabila ng sinabi nito ay hindi nawala ang ngiti niya. Okay, sabi mo eh. Pero alam mo, Samu, kung gusto mong gumaling tong sugat ko, may alam mo kung effective na gamot. Anong gamot yan? Kispirin, Samu. What? Gagaling agad tong sugat ko kapag hinalikan mo. Nakangising wika niya. Napaawang ang mga labi ng asawa pagkatapos ay mabilis na binitiwan ng kamay niya. Akala ko naman seryoso ka na. Seryoso naman ako ah. Bakit hindi mo subukan para malaman natin? Nagangat siya ng kilay bago kumurap-kurap sa harap ng asawa. Ewan ko sa'yo. Umiling-iling ang lalaki bago tumayo. Diyan ka na, papasok na ako sa kwarto ko. Malaki ang ngiting sinundan niya ng tingin ng asawa. Salamat sa paghihintay, Samu. Good night. Hindi man ito sumagot sa kanya, ay hindi pa rin nawala ang ngiti sa mga labi ni Caitlin. Nang gabing yon, bago siya matulog ay nagset siya ng alarm para sigurado siya na maaga siyang magigising sa umaga. Kinabukasan, 6:00 pa lang ay nasa kusina na si Caitlin. Nagluto siya ng fried rice at nagprito ng bacon na itlog para sa almusal. Ininit din niya ang nilutong menudo kagabi bago siya nag-brew ng kape. Pagpasok ni Samuel sa kusina ay nakahanda na ang almusal. Good morning, Samuel. Malaki ang ngiting bati niya sa asawa. Tila nabigla ito nang makita ang nakaayos na mesa. Ang aga mong nagising. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako ngayon, di ba? Come on, kain na tayo. Tila magsasalita ang lalaki nang unahan niya ito. Ngumuso siya at nagtaas ng kilay. Hindi ka aalis ng kondo hanggat hindi ka nagbe-breakfast. Sabi mo sa akin ngayon mo kakainin ng minudong niluto ko, di ba? Fine. Tipid na sagot nito bago naupo sa bakanting silya. Nakangiti namang sinalinan niya ng kape ang tasa ng asawa. You don't have to do this, Caitlin.
Baka isumbong mo pa kay Dad na inaalila kita rito. Kunot ang noong baling sa kanya ng asawa. Normal lang na gawin ko to kasi asawa mo ko. At saka gusto ko naman to. Isusumbong lang kita sa daddy mo kapag hindi mo ako sinabayan sa pagkain. Naupo siya paharap kay Samuel. Subalit sa halip na kumain ay pinanood niya ang asawa. Ano, kamusta yung lasa ng menudo? Masarap ba? Pwede na. Pwede na? Hindi man lang masarap sa'yo? Ang hirap mo namang i-please? Lumabi siya. Baka naman nasarapan ka talaga, ayaw mo lang aminin. Kumain ka na, Caitlin. Sa halip ay sagot nito bago abutin ang tasa ng kape. Anong gusto mong dinner mamaya? Kunot ang noo nitong bumaling sa kanya. Hindi pa magaling ang sugat mo, huwag ka munang magluto. Nakapagluto na nga ako ng almusal, oh. Magpa-deliver ka na lang ng pagkain mamaya. Baka kung anong aksidente na naman ang abutin mo dito sa kusina. Alam mo, bakit di mo na lang aminin na concern ka talaga sa akin, no? Kumunot ang noon nito. Like I said, responsibilidad kita, Caitlin. Ayoko may mangyaring masama sa'yo habang nasa poder mo ko. Sus, ikaw lang yung lalaking in denial, Samu. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Anyway, baka gabihin na naman ako ng uwi mamaya, kaya hindi mo na kailangan magluto. Magpa-deliver ka na lang ng pagkain para sa sarili mo. Bakit? May meeting ka na naman? May team dinner ang buong engineer team mamaya. They will surely invite me. Umuso siya. Pero pwede ka namang tumanggi, di ba? Siguro naman alam nila na bagong kasal ka. Sandali itong napatingin sa mukha niya bago nag-iwas ng tingin. I will text you kung gagabihin ako ng uwi o hindi. Hindi mo pa kinukuha ang number ko. Give it to me after breakfast. Now eat. Anito bago ipinagpatuloy ang pagkain. Nagsimula siyang sumubo, subalit panaka-naka ay napapatingin siya kay Samuel. Sakto lang daw ang lasa pero bakit kain siya ng kain? Nangingiting wika niya sa isip. Why are you staring at me? Nakaangat ang kilay na tanong ni Samuel. Masama bang tumingin? Staring is rude, Caitlin. Kahit asawa naman kita. Stop staring at me. Bakit hindi ka nalang kumain ng maayos? Kasalanan mo yan. Ang gwapo mo kasi. Napapatitig tuloy ako sa'yo. Napangisi siya nang mapansin ang pamumula ng tenga nito. Ewan ko sa'yo, Caitlin. Ngumuso siya. Seryoso naman ako ah. Kapag nabawasan yung pagiging gwapo mo, di hindi na siguro kita tititigan. Kaso hindi naman yan na mababawasan kaya magtiis ka sa titig ko. O kaya naman, pwede rin natitigan mo ako pabalik. At bakit ko naman gagawin yun? Para matauhan ka at ma-realize mo finally na maganda ako. Muli itong nag-angat ng kilay. Sa tingin mo, hindi ko alam na maganda ka. Napalunok siya kasabay ng pagtaas ng kilay. Nagagandahan ka sa akin, Samu? Pero hindi ibig sabihin nun magugustuhan na kita. Like I told you, ayoko sa babaeng parang bata o masta. Lumabi siya. Hindi naman ako asal bata ah. Really? Pero lagi mong sinasabi sa akin na isusumbong mo ako kay Dad. Napanguso siya. Nagsumbong na ba ako? Hindi pa naman ah. Mahinang natawa si Samuel. You know what? Kumain ka na lang, Caitlin. Anito bago siya ipinaglagay ng itlog sa kanyang plato. Nakangusong isinubo niya ang pagkain ibinigay nito. Pagkatapos nilang mag-almusal ay ibinigay niya ang cellphone number niya sa asawa. Give me your number too. Anya bago inabot dito ang cellphone niya. Napansin niyang natigilan ang lalaki habang nakatingin sa cellphone niya. Wedding picture kasi nila ang wallpaper na naroon. Napanghisi naman siya. Ang ganda ko dyan sa wedding picture natin, no? Tumikim lang si Samuel bago isinoli sa kanya ang cellphone. Don't text or call me if it's not something important, okay? Busy ako sa trabaho. Alam ko naman yon. Ingat ka, Samu. Tipid na tumango sa kanya ang asawa. Don't hurt yourself, Caitlin. Ngumiti siya at kumaway pa rito bago ito tuluyang umalis. Samantala, pagdating ni Samuel sa opisina, ay agad siyang naging abala sa trabaho. Sunod-sunod ang meeting niya sa araw na yon. Pagdating ng hapon ay nagpunta sa opisina niya ang matalik na kaibigan na si Carlos. Head engineer ang lalaki sa kumpanya ng ama. The whole engineering department will be going out for dinner tonight. Sasama ka ba? Tanong sa kanya ng kaibigan.
Ngayon ang celebratory dinner ng department para sa isang proyektong naipasa nila. Hindi ako pwede tonight. Bakit? Caitlin asked me to go home early. Nag-angat ng kilay ang kaibigan sa sinabi niya. Present ito sa kasal nila ng asawa kaya kilala na nito ang babae. Akala ko ba sa papel lang kayo kasal ni Caitlin? Bakit ngayon ganyan ka na umasta, Samuel? Ayoko magsumbong si Caitlin kay Dad. Really? Baka naman sinasabi mo lang yan, pero ang totoo nahuhulog ka na sa asawa mo. Natawa siya. Shut up. That won't happen. Alam mo kung ano ang tipo ko. Si Caitlin, she's the opposite of the girl I like. Bata pa lang si Samuel ay kilala na niya si Caitlin. Dahil malapit na magkaibigan ng mga ama nila, madalas din silang makita ng babae. Noong una ay malapit siya rito, hanggang sa ideklara ni Caitlin na gusto siya nito. Nagsimula siyang iwasan ng babae dahil wala siyang espesyal na pagtingin dito. Lalo pa niyang iniwasan si Caitlin nang sabihin sa kanya ng ama na balak siya nitong ipakasal sa babae balang araw. Kaya naman ipinagpasalamat niya nang mabalitaan niyang umalis ito ng bansa para doon mag-aral. Sa loob ng mga taong hindi niya nakikita si Caitlin, hindi na muling binanggit ng ama ang tungkol sa naging kasunduan nito at ng namayapang ama ni Caitlin. Akala niya ay nakalimutan na nito ang tungkol doon. Kaya naman labis na ikinabigla niya nang muling nagpakita sa kanya si Caitlin. Lalo niyang ikinagulat nang biglay ideklara ng ama ang pagpapakasal niya sa babae. Sa edad niyang 30 ay wala pa siyang naplanong magpakasal. Subalit wala siyang nagawa dahil hindi niya kayang mawala sa kanya ang posisyon niya sa kumpanya ng ama. Tulad pa rin ba ni Kelsey ang gusto mo? Ani Carlos sa kanya. Ex-girlfriend ni Samuel ang Kelsey na binanggit ng kaibigan. 4 na taon niyang naging nobya ang babae. Nagustuhan niya ito dahil bukod sa itsura, matured ito, pinong kumilos at mataas ang pangarap sa buhay. Maayos ang naging relasyon nila ni Kelsey. Subalit nang makagraduate sila ay nakipaghiwalay ito sa kanya. Anito ay pangarap nitong maging neurosurgeon at gusto nitong tuparin yon sa ibang bansa. Pero matanong ko lang, Samuel, nakamove on ka na ba kay Kelsey o hindi pa rin? Tanong ng kaibigan. It's been years, Carlos. I've already moved on from her. Well, for the past years, wala ka naman kasing naging seryosong girlfriend. But glad to know that you've moved on. Pagkatapos nilang maghiwalay ni Kelsey, ay wala siyang naging seryosong relasyon dahil itinuon niya ang oras sa trabaho. Pero wala ba talagang posibilidad na magustuhan mo si Caitlin kahit na hindi siya ang tipo mong babae? She's pretty and charming, Samuel. Masarap ang kausap. Kumunot ang noo niya sa huling sinabi ng kaibigan. What did you say? Alin dun? Ang dami kong sinabi, pare. The last one. Nagagandahan ka kay Caitlin at masarap siyang kausap? What about it? Maganda naman talaga ang asawa mo and I enjoy talking to her during her wedding. She's funny. Nagsalubong ang kilay niya habang nakatingin sa kaibigan. Don't tell me you like Caitlin. Napaawang ang mga labi ni Carlos. What? Anong sinasabi mo dyan, Samuel? I find her pretty, but I don't like her. Not in a romantic way. She's your wife, for Pete's sake. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nakahinga siya ng maluwag sa sinabi nito. Well, that's good to know. Teka nga, bakit kung kumakaasta ka parang nagsiselos ka? Umamin ka nga. Gusto mo na ba ang asawa mo? Pagka natawa siya sa akusan ng kaibigan. Shut up. Wala akong gusto kay Caitlin. It's just that I've known her for years. That's why I'm protective of her. Tumango sa kanya si Carlos. Subalit tila may pagdududa sa mukha nito. Whatever you say, Samuel. Anyway, we have another race on Saturday. Sasali ka ba? Tulad ni Samuel ay hobby rin ng kaibigan ng pagsali sa car racing. You know I'm going, Carlos. Isama mo si Caitlin para hindi naman siya mabore sa kondo niyo. I want to see her. Kinunutan niya ng noo ang kaibigan. Bakit gusto mong makita ang asawa ko? Bahagyang natawa si Carlos sa reaksyon niya. I just like talking to her, Samuel. Huwag kang magselos, okay? She just reminds me of my sister. That's all. Hindi ako nagsiselos. Kung wala ka nang sasabihin, lumabas ka na. May tatapusin pa akong trabaho. Fine, I'll go ahead. Nakangising nito bago lumabas ng opisina niya. Bumalik si Samuel sa trabaho. Subalit 1 oras ang nakalipas ay tumunog ang cellphone niya.
Natigilan siya nang makita ang pangalan ng asawa. Why did you call? Is there an emergency? Tanong niya kay Caitlin nang sagutin ang tawag nito. Hindi niya naitago ang pag-aalala sa boses. Walang emergency, Samu. Natigilan siya nang marinig ang boses nito sa kabilang linya. Her voice sounded a bit different on the phone. Then, bakit napatawag ka? Sabi ko tumawag ka lang kapag may importante kang sasabihin, di ba? Importante naman yung itatanong ko. What is it? Gagabihin ka ba ng uwi mamaya? Sabi ko naman, tumawag o mag-text ka, di ba? I'm sorry, I forgot to message you, Caitlin. Bakit? Ang busy mo ba masyado? Kahit sa tawag lang niya kausap ang asawa niya, ay nai-imagine niyang nakanguso ito. Hindi niya alam kung bakit siya biglang napangiti. Yeah, sunod-sunod yung meeting ko mula pa kanina. Sana hindi mo nakalimutang mag-lunch, Samu. Don't worry, kumain ako ng lunch, Caitlin. Mabuti naman. So gagabihin ka ba ulit o maaga kang uuwi mamaya? Sumulyap siya sa suot na relo. Pasado 3:00 na ng hapon. I will try to get home by 6. Talaga? Akala ko ba may dinner kayo? Tumikhim siya. Hindi na tuloy yung dinner sa labas. Natigilan siya sa ginawang pagsisinungaling. Ayaw niyang malaman ng asawa na uuwi siya ng maaga dahil gusto niyang bumawi rito. Bakit kailangan mo bumawi sa kanya? Akala ko ba sa papel lang ang kasal niyo para sa'yo, Samuel? Tanong sa kanya ng isang bahagi ng isip. Okay, anong gusto mong dinner? Tanong ni Caitlin. Kumunot ang noo niya. Sabi ko, hindi ka pwedeng magluto ngayon, di ba? Narinig niya ang mahinang tawa nito. Hindi naman ako magluluto, magpapadeliver ako. Sabay tayong kakain ngayon ng dinner so gusto kong malaman kung anong gusto mong pagkain. Ikaw ang bahala, Caitlin. Samu naman, wala namang pagkain na ikaw ang bahala. Anito bago muling natawa. Caitlin? Ano nga kasi, Samu? Mamaya umorder ako ng Japanese food tapos ayaw mo naman pala. I'll eat anything later. Kung anong pagkain sa mesa, kakainin ko. Talaga? Paano kung ginisang uod yung pagkain mamaya? Sigurado kung kakainin mo pa rin. Nagsalubong ang kilay niya. What? Anong ginisang uod? Sabi mo kasi kahit ano, di ba? Tapos magrereklamo ka kapag ayaw mo yung pagkain. Tell me, who likes to eat worms, Caitlin? Wala naman, di ba? Oy, meron kaya, Samu? Yung mga taong mahilig sa exotic food. Bumuntong hininga siya. Caitlin, inuubos mo ang pasensya ko. Naiiling na wika niya. Sa kabila ng sinabi sa asawa, alam niyang hindi naman siya totoong naiinis dito. Kasi ayaw mong sumagot kung ano yung gusto mo. Tilang batang ungot nito sa kabilang linya. Alright, I want kare-kare. See? Ang dali lang sumagot, di ba? Siguro ayaw mong sumagot kanina kasi gusto mo pang pahabain yung usapan natin, no? Gusto mo pa ako makausap, no? Tudyo nito. And why would I want to talk to you, Caitlin? Kasi maganda ang boses ko sa phone? Hindi siya agad nakapagsalita dahil tama ito. Mas malamyos ang boses ng asawa sa telepono. Sige na, ibababa ko na to. May tatapusin pa akong trabaho para makauwi ako ng 6:00. Sa halip ay wika niya sa asawa. Di mo sinagot ang tanong ko. Mas maganda ang boses ko sa phone, di ba? Hindi. So, sinungaling ka, Samuel. Alam mo, ang gwapo mo, pero sinungaling ka. Sa pagkakataong yun ay hindi niya napigilan ng mahinang tawa. Walang perfect na tao sa mundo, Caitlin. So, inaamin mo na nagsinungaling ka sa akin? Tumikhim siya. Sige na, may tatapusin pa akong trabaho. Teka, may sasabihin pa ako. Pigil nito. What is it? Bili ka naman ng cake pag uwi mo, Samu. Anito bago binanggit ang pangalan ng isang bake shop. Cake? Just order it online, Caitlin. Hindi kasi available yung online order ng shop ngayon. Saka madadaanan mo yung bake shop pag uwi mo dito sa condo. Dali na, Samu. Favorite ko yung strawberry cake nila eh. Fine. Ilang cake ba ang gusto mo? Siyempre, isa lang. Pero ibibili mo nga ako? Nagtanong na nga ako, di ba? Yay! Thank you so much, Samu. Kahit sa linya lang sila magkausap ay ramdam niya ang saya sa boses nito. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto rin niyang mapangiti dahil doon. Sige na, Caitlin. I need to go back to work.
See you later, Samu. Sagot ng asawa bago ibaba ang tawag. Akala ko ba gusto mong magsisi si Caitlyn na pinakasalan ka niya? Pero bakit ngayon pinagbibigyan mo yung asawa mo sa gusto niya? Usig sa kanya ng sarili nang ibaba ang hawak na cellphone. Napabuntong hininga si Samuel. Hindi niya maintindihan ang sarili. Dapat ay galit siya kay Caitlyn dahil sa sitwasyon nila ngayon. Subalit hindi niya kayang magalit ng totoo rito. Kapag tumitingin sa kanya ang malalim na mga mata ng asawa, anumang naiisip niyang plano upang pahirapan ito ay naglalaho na parang bula. Hindi nga ba't ganun na lang ang guilt na naramdaman niya nang malaman niyang hinintay pala siya ng asawa kagabi, lalo na nang makita niyang nasugatan pala ito sa pagluluto. Hindi kaya totoo yung sinabi ni Carlos na nahuhulog na ang loob niya sa asawa? Sa halip na isipin ng hindi niya maipaliwanag na nararamdaman para sa asawa, ay inabala niya ang sarili sa trabaho. Samantala, pasado 5:00 ng hapon nang dumating ang pagkain na in-order ni Caitlyn. Mabilis na inayos niya yon sa mesa. Excited siya dahil yun ang unang beses na sabay silang magdi-dinner ng asawa. 1 oras ang nakalipas ay dumating si Samuel. Napangiti siya nang makita ang pamilyar na box ng cake na dala nito. Thank you, Samu. Hindi mo nakalimutan yung cake. Salubong niya sa asawa. Baka magsumbong ka kay Dad kapag wala akong uwi eh. Bahagyang nakaangat ang kilay na sagot nito. Grabe ka, hindi pa naman kita sinumbong ah. Mahina itong natawa. Natigilan naman siya at napatitig kay Samuel. Pakiwari niya ay may kakaiba sa asawa ng mga oras na yon. Here's your cake. Anito nang iabot sa kanya ang hawak na kahon. Salamat. Magbihis ka na tapos sunod ka sa kusina para makakain na tayo. Nakahanda na ang dinner. Thanks, Caitlyn. Kumunot ang noo niya. Nag-thank you ka? Oo. Ano ba dapat ang sabihin ko? Well, usually tatango ka lang sa akin. Pero nag-thank you ka ngayon, Samu. Bahagyang umarko ang kilay nito. Bawiin ko ba yung thank you ko? Humuso siya. Ha? Siyempre wag. Sige na nga, magbihis ka na. Nang mawala sa paningin niya ang asawa ay dumiretso siya sa kusina. Pagkatapos niyang alisin sa kahon ang cake ay naghanda siya ng kubyertos. Ilang sandali pa ay pumasok na si Samuel sa kusina. Sabay silang naupo sa hapag. Muli ay natigilan si Kate nang ipaglagay siya nito ng kanin sa plato. What? Ayaw mo ba ng rice? Kunot ang noong tanong ni Samuel sa kanya. Hindi. Nagulat lang ako sa ginawa mo. Well, ikaw ang bumili at naghanda ng pagkain. So let me do this. Gusto niyang asarin ng asawa. Subalit hindi niya magawa dahil labis na ikinabigla niya ang ikinikilos nito. Sa huli ay napatango na lang siya. Come on, let's eat. Ani Samuel sa kanya. Tahimik silang kumain. Subalit maya't maya ay napapatingin siya kay Samuel. Naninibago kasi talaga siya rito. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa cake. Wika ni Samuel nang abutan niya ito ng slice ng cake. Sa France na talaga ako nahilig sa cake. Ang dami kasi talagang bake shop doon. How was it living in France, Caitlyn? Nabigla siya sa tanong nito, subalit agad siyang napangiti. Ang hirap mag-adjust nung una but I had fun living there for 4 years, Samu. Mababait yung mga kaklase ko at mentor. Maliit itong ngumiti. Sigurado kang ayaw mo munang magtrabaho. Okay lang naman sa akin kung magtrabaho ka. You might get bored here in our condo. Umiling siya. Plano ko na talagang magtayo ng sariling clothing line bago pa ako umuwi ng Pilipinas. But I'm still in the planning and conceptualizing stage. Don't worry, hindi naman ako maboboard kahit nandito lang ako sa condo dahil marami pa rin naman akong ginagawa. Sumubo siya ng cake. That's good, Caitlyn. But if you ever wanted to work, just tell me. Tango nito bago napatitig sa kanya. What is it, Samu? Untag niya sa asawa. Nothing. Anito bago nag-iwas ng tingin at inabot ang baso ng tubig. Siya naman ay inubos ang natitirang cake sa platito. Pagkatapos kumain ay nabigla siya nang magpresenta si Samuel na maghugas ng plato. Ako na, Samu. Maghapon ka sa trabaho kaya alam kong pagod ka. May sugat ang daliri mo, Caitlyn. Ako na. Nakagloves naman ako. Alright, then I'll help you put the dishes on the sink. Tulad ng sinabi nito, tinulungan siya nito na magligpit ng pinagkainan nila. Nang mailagay nila ang mga hugasin sa lababo ay humarap siya sa asawa. Sige na, Samu, ako na dito.
Are you sure you don't need my help? Oo naman, kaya ko na to. Sa halip na umalis ay nanatiling nakatingin sa kanya si Samuel. Samu, staring is rude. Nakangusong wika niya sa asawa. Nag-angat ito ng kilay. Hindi ba't ikaw din naman? Lagi kitang nahuhuling nakatitig sa akin. So, bakit nakatitig ka sa akin ngayon? Bumaba ang mga mata nito sa mga labi niya. May icing ka pa sa labi, Caitlin. Oh? Sa sinabing yun ng asawa ay wala sa sariling dinilaan niya ang labi. Nalasahan nga niya ang icing doon. Natigilan siya nang makitang napalunok ang kaharap. Why did you lick your lips? Are you seducing me, Caitlin? Mahinang tanong ni Samuel habang diretsong nakatingin sa kanya. Napaawang ang mga labi niya. Anong seducing you? Sabi mo may icing ako sa labi kaya dinilaan ko. Teka, wag mo sabihing naaakit ka. What if I say yes? Bumilis ang tibok na puso niya sa sagot nito. Akala ko ba hindi mo ko hahalikan, Samu? Tila nangaakit na umangat ang sulok ng mga labi ni Samuel. I changed my mind. Bakit parang kinakabahan ka, Caitlin? Huwag mo sabihin puro salita ka lang, Mrs. Napalunok siya. Teka nga, bakit ganyan ka magsalita? Nakainom ka ba? Amoy alak ba ako? Hindi. Hindi naman pala eh. Paano ako iinom kung maghapon ako sa trabaho, Mrs.? Bakit ganyan ka makaakto ngayon? At bakit mo ako tinatawag na Mrs.? Well, hindi ba't Mrs. naman talaga kita? Bago pa siya makasagot sa asawa ay biglang nagdilim ang paligid. Agad siyang napakapit kay Samuel at napayakap dito. Hey! Tila nag-aalalang untag sa kanya ng asawa. Takot ako sa dilim, Samu. Sagot niya habang nakayakap dito. Akala niya itataboy siya ni Samuel, subalit naramdaman niya ang pagbalot ng braso nito sa kanya. Shh! It's okay, Caitlin. The darkness won't take long. May generator tong building. Pagkatapos ngang sabihin niya ng asawa ay biglang bumalik ang liwanag. Tumikhim siya at sinubukang kumawala kay Samuel. Subalit nagulat siya nang pigilan siya nito. Nang mag-angat siya ng tingin sa asawa ay sinalubong siya ng malalim na mga mata nito. Bakit ka aalis? Baka sabihin mo kasi pinagsasamantalahan kita. It's fine, Caitlin. You can hug me anytime. Napakurap siya sa sinabi nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gamit ang isang kamay ay hinawakan ni Samuel ang pisngi niya. Tila may gumapang na kuryente sa balat niya sa ginawang yun ng asawa. Hey, Caitlin. Masuyong untag ni Samuel. Ano yon? Ngumiti ito. Let's make this marriage work. Napakurap-kurap siya sa sinabi ni Samuel. What? Anong sinabi mo? Let's try to make this marriage work, Caitlin. Teka, bakit ganyan ka? Kanina ka pa. Ano bang nakain mo, ha? Pareho din ang kinain mo. Kung ano yung dinner natin. Naaaliw na sagot dito. Nagbibiro ka ba, Samu? Huwag mo akong binibiro ng ganyan, ha? I'm serious, Caitlin. Napaawang naman ang mga labi niya. Pero hindi ba't kakasabi mo lang na para sa'yo, sa papel lang ang kasal natin? At wala akong aasahan sa'yo. Tapos biglang ganito ngayon? I changed my mind after I realized something. Marahan itong umiti kasabay ng paghawak sa kamay niya. I know I was vocal to you that I didn't want to get married. Most especially to you. But we're already in this, Caitlin. Kahit anong gawin ko, hindi na mababago ang katotohanan na kasal na ako sa'yo. Nakasal na tayong dalawa. So why not try to make our marriage work? Napalunok siya. Kung ganon, susubukan mong magustuhan ako? Masuyo itong umiti. Well, I realize you're not really hard to like, Caitlin. Nang mapagtanto na seryoso si Samuel, ay hindi niya napigilang mapangiti sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Hindi niya maipaliwanag ang kasiyahang bumalot sa dibdib. Talaga? So, anong lasa ng mga salita mo, Samu? What? Kinain mo yung mga sinabi mo bago tayo ikasal, diba? So, anong lasa? Masarap ba? Natawa ito. Masarap. Pero feeling ko, mas masarap yung labi mo. Oo naman. Manamis-namis at Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil sinakop na ng asawa ang mga labi niya. Walang pag-aalinlang ang tinugon niya ang halik ni Samuel. Pareho silang habol ang hininga ng asawa nang maghiwalay ang mga labi nila. Masuyong umiti si Samuel.
So, do you agree with me in making this marriage work? Tinatanong mo pa talaga ako, alam mo naman ang sagot dyan. I want to hear it straight from your lips, Mrs. Gumanti siya ng ngiti. Let's make this marriage work, mister. Mister? Siyempre dapat may endearment tayo sa isa't isa. Tinawag mo ako ng Mrs. So, gusto mo na Mrs. ang tawag ko sa'yo? Ayaw mo ng baby? Lumabi siya. Ayoko. Akala ko ba ayaw mo sa parang bata umakto, tapos gagawin mo akong baby mo? Bahagyang natawa si Samuel. I really don't know, Caitlin. I just realized I found you and your antics cute. Siguro ginayuma mo ako. Tell me, Mrs. That menudo ha sa gayuma, no? Anong ginayuma ka dyan? Excuse me, aminin mo na lang na naaakit ka talaga sa akin. In denial ka lang. Stop pouting, Mrs. Baka mahalikan kita ulit. Di halikan mo. Mag-asawa naman na tayo, di ba? You're really cute, Mrs. Nangingiting-an ito bago siya pinatakan ng halik sa tungki ng kanyang ilong. Kagat ang labing sinalubong niya ng tingin si Samuel. Teka, sabi mo let's make this marriage work, right? Ibig sabihin ba sa isang kama na tayo matutulog? Kung anong komportable sa'yo. Naginit ang mga pisngi niya. Paano kung hindi pa ako ready? Ready saan? Alam mo na kung ano yung tinutukoy ko. Lalong namula ang mukha niya. Humisi si Samuel. Virgin ka, no? Inirapan niya ito. Alam mo namang oo, ikaw lang ang gusto ko dati pa lang. Pero may nahalikan ka ng iba, di ba? Kiss lang naman yun. Natawa ito bago sumeryoso. Alright, don't make this a big deal, Caitlin. Hindi naman dahil magtatabi tayo may mangyayari na sa atin. We're just going to sleep on the bed, okay? I won't force you to do something you're not comfortable with. Okay, thank you. Come on, let's finish washing these dishes. Sa huli ay tinulungan na siya nitong maghugas ng mga plato. Nang gabing yon, tulad ng napag-usapan nila, sa kwarto siya ni Samuel natulog. Malaki ang ngiti niya nang matulog silang magkayakap ng asawa. Kinabukasan, ang mukha ni Samuel ang unang bumungad sa kanya nang magising. Grabe, hindi ko akalain na sa isang iglap nagkatotoo yung pangarap ko. Mahinang sambit ni Caitlin habang pinagmamasdan ang mukha ng natutulog pang asawa. Ang tagal kong pinangarap to. Alam mo ba yun, Samu? Really, Caitlin? Bahagyang paus ang boses na tanong ni Samuel kasabay ng pagbukas ng mga mata. Nanlaki ang mga mata niya kasabay ng pamumula ng muka. Gising ka na pala? Nakakainis ka naman? Ngumisi ito. Bakit ka namumula? Ayaw mo marinig ko ang sinabi mo? Nakangusong itinapat niya ang palad sa muka. Nakakahiya. Baka isipin mo baliw na baliw ako sa'yo, Samu. Mahinang napahalak ka kang asawa. Ngayon ka pa nahiya. Matagal mo nang sinasabi sa akin na gusto mo ko. Basta, nahihiya ako ngayon. Muling natawa ang asawa bago marahang inalis ang kamay niya sa mukha niya. Ang cute naman ng misis ko. Sus, mambobola. It's true. You're cute. Even in the morning. Talaga? Talaga. Nabigla siya nang bigla'y halikan siya ni Samuel sa tungki ng ilong. Hey, misis. From now on, lagi mo nang makikita tong mukhang to sa umaga. So I hope huwag ka magsawa sa mukha ko. Hindi ako magsasawa. Talaga lang Ang tagal ko nang may gusto sa'yo, ngayon ka pa ba magdududa? Sumeryoso si Samuel habang nakatingin sa kanya. Why did you even like me in the first place? Dahil ba gwapo ako? Ewan ko rin, Samu. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng gwapo sa mundo, ikaw ang gusto ko. Basta isang araw, napagtanto ko na lang na tumitibok na itong puso ko sa'yo. Hinawakan nito ang kamay niya at dinala sa mga labi nito. Thank you for loving me, Mrs. I will try my best to give you back the love you have for me. Don't worry. Alam ko mahuhulog ka rin sa akin tulad ng pagkahulog ko sa'yo, mister. Natawa ito. Ang confident ng asawa ko Totoo naman Ngayon pa nga lang parang adik ka na sa lips ko Pilyong umiti si Samuel. Well, now that you've said it, give me my good morning kiss then. Nagsalo sila sa isang halik ng asawa bago sila bumangon at lumabas ng silid. Tinulungan siyang maghanda ni Samuel bago sila sabay na nag-almusal. Next Saturday may race ako sa Batangas. Do you wanna come with me?
Tanong ni Samuel habang naghahanda ito paalis para pumasok sa trabaho. Tinatanong pa ba yan? Of course I want to. Ngumiti si Samuel. Well, I'm asking since I don't know if you have other plans. Siyempre wala. Ikaw ang priority ko, no? Hindi pwedeng wala ako sa race ng asawa ko. Natawa ito. Alright, we'll be going to Batangas next Saturday. Okay. Anong gusto mong dinner mamaya, mister? Huwag ka na munang magluto. Baka kung ano na naman ang mangyari sa'yo sa kusina. Ngumuso siya. Ang OA naman, aksidente nga lang kasi yon. But still, you'll make me worry. Nagangat siya ng kilay. So inaamin mo na nag-aalala ka nga sa akin? Pagkatapos isuot ang relo ay hinawakan ni Samuel ang isang pisngi niya. Oo, nag-aalala ako sa'yo. I don't want you to get hurt, okay? Kaya huwag ka na magluto. Sa labas na lang tayo kumain mamaya. Bigla siyang na-excite sa sinabi nito. Inaaya mo ba akong makipag-date sa'yo mamaya, mister? Hindi to date, misis. Ay, akala ko date. Masuyo itong ngumiti. I will bring you to a proper date next Saturday pagkatapos ng race ko. Napangiti siya. Talaga? Promise? Naaaliw itong natawa bago muling masuyong ngumiti. Yes, promise. Tulad ng sinabi ni Samuel, pagdating ng asawa mula sa trabaho ng hapong yon ay sa labas sila naghapunan. Kahit na simpleng pagkain lang ng dinner ang ginawa nila sa labas, pakiramdam ni Katie na espesyal na date ang naganap sa kanila. Damang-dama niya ang pag-aasikaso nito sa kanya. Kapag nagsasalita siya ay attentive na nakikinig ito sa mga sinasabi niya. Sa sumunod na mga araw ay lalo pa niyang naramdaman ang pagbabago sa pagsasama nila. Hindi masukat ni Caitlin ang kasiyahang nararamdaman. Hindi niya akalaing sa isang iglap ay unti-unti nang natutupad ang matagal ng pangarap na mahalin pabalik ni Samuel. Dumating ang araw ng Sabado. Tulad ng napag-usapan nila, nagtungo sila ni Samuel sa Batangas para sa dadaluhang race ng asawa. Gamit nila ang isa sa mga sports car nito. Pagdating sa racetrack ay naabutan nila ang kaibigan ni Samuel na si Carlos. Bago makalapit sa kanila ang lalaki ay naramdaman niya ang kamay ng asawa sa baywang niya. Caitlin! Nakangiting bati sa kanya ni Carlos. Hi Carlos! Ganting bati niya sa lalaki. Sabi ko kay Samuel, isama ka ngayon eh. Mabuti naman nakinig siya sa akin. Wika nito sa kanya. Isasama ko naman talaga ang asawa ko kahit na hindi mo sabihin sa akin. Sagot ni Samuel sa kaibigan. Natawa si Carlos bago ibinalik ang tingin sa kanya. You look good, Caitlin. Thank you. Ikaw din, Carlos. Paano? Maiwan ko na kayo. I need to check on my car. Good luck sa race, Samuel. Anito sa kanila bago sila iwang mag-asawa. Nang mawala sa paningin nila si Carlos ay bumaling si Caitlin kay Samuel. Bakit nakakunuti ang noo mo, mister? Humarap ito sa kanya. Tell me, nagagwapuhan ka ba kay Carlos? Well, gwapo naman siya talaga, di ba? Lalong kumunot ang noo nito. Talaga, misis? Teka, huwag mo sabihin nagsiselos ka. Napangisi siya nang makita ang pamumula ng mukha nito. Wala kang dapat ipag-alala, mister. Ikaw lang naman ang pinakagwapo para sa akin. Hinawakan nito ang baywang niya. Gusto ko, ako lang ang gwapo para sa'yo. Okay, ikaw lang po, mister. Di ko alam na possessive ka palang asawa. Ayaw mo? Gusto. Nakangising umangat ang kamay niya para ayusin ang lukot sa noo nito. Smile, okay? Kailangan maayos ang mood mo bago magsimula ang karera. Don't worry, I will win today, Caitlin. Alam ko namang mananalo ka talaga kasi magaling ka. Mas mananalo ako kasi kasama kita ngayon. Ang galing mo rin pala talagang mambola, no? Hindi kita binabola. Now, can I get a good luck kiss? Kailangan mo pa ba yun? Siyempre, kailangan ko ng pampagana. Ngumisi siya bago ito kinintalan ng halik sa pisngi. Good luck, mister. Galingan mo at mag-ingat ka, okay? That's it? Nakasimangot at tila disappointed na tanong nito. Natawa siya sa reaksyon nito. Akala ko ba ako yung parang bata sa ating dalawa? Bakit parang ikaw atang umaaktong bata ngayon? Well, you didn't give me my kiss. Mamaya na ang kiss sa lips kapag nanalo ka. Sinabi mo yan Nakaangat ang kilay ng wika nito. Oo naman, promise yan.
Malaki ang ngising sagot niya. May walay sa kanya ang asawa niyang sabihin ng organizer na malapit nang magsimula ang karera. Si Caitlin naman ay humalo sa mga manonood para i-cheer si Samuel. Sa huli ay si Samuel ang nanalo sa karera. Second place ang best friend nitong si Carlos. Congrats, mister. Malaki ang ngiting salubong ni Caitlin sa asawa. Ngumiti sa kanya si Samuel. Ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang buhatin siya nito at halikan sa kabila ng mga tao sa paligid. Paano naman ako mananalo sa'yo, Samuel? May inspiration ka. Pabirong wika ni Carlos nang lapitan sila nito. Sorry, Carlos. Nakangising sagot ni Samuel sa kaibigan habang masuyong nakaakbay kay Caitlin. Will you join the next race? Tanong ni Carlos sa asawa niya. Hindi na. Kailangan na naming umalis ni Caitlin. May date kami. Ganun ba? Then good luck sa date niyong mag-asawa. Pagkatapos batiin si Samuel ng ilan pang mga kasama, ay niyaya na si Caitlin ng asawa na umalis. Sa halip na bumalik sa Manila ay nagmaneho si Samuel patimog, hanggang sa makarating sila ng asawa sa isang farm sa Batangas. Pagpasok nila sa loob ng farm ay sumalubong sa kanila ang isang malawak na lupain na puno ng sunflower. Ang ganda dito, Samuel. Namamanghang wika niya sa asawa. I know you love it here, Mrs. Nakangiting sagot nito. Humarap siya dito. Paano mo nalaman na mahilig ako sa sunflower, Samu? I asked your mother. Masuyo nitong hinawakan ng kamay niya. I'm sorry I didn't know things about you before, Caitlin. But from now on, I will get to know everything about you. The things you like, the things that make you happy, your dreams, your fears, everything, Caitlin. Gusto kong makilala kang mabuti at malaman ng lahat-lahat sa'yo. Kagat ang labing iningusan niya ang asawa. Nakakainis ka naman. You're making me cry. Hush, sweetheart. Please don't cry. Hindi kita dinala dito para paiyakin. Masuyong sambit nito. Natatouch kasi ako. Hindi ko naman nakalaing ganito ka pala ka-sweet. Dinala ni Samuel ang kamay niya sa mga labi nito. Kulang pa to, Mrs. Kulang pa tong pambawi sa mga nasabi ko sa'yo noon. I'm sorry for calling you a spoiled brat before. I realize you are not. And I don't care if you sometimes act like a child, because I'm starting to act like that about you. Thank you, Samu. Pigil ang luhang sagot niya sa asawa. Masuyo ang ngiting ibinigay nito sa kanya. Pagkatapos nilang libutin ang farm ay dinala siya ni Samuel sa isang cottage kung saan naghihintay ang espesyal na lunch date na inihanda ni Samuel para sa kanila. Habang kumakain sila ay asikasong-asikaso siya ni Samuel. Pagkatapos nilang kumain ay muli silang namasyal sa lugar. Sa buong oras na yon ay hindi pinakawalan ng asawa ang kamay niya. Nang gabing yon, buong puso niyang isinuko ang sarili kay Samuel. Hindi siya nagsisisi sa ginawa nila, lalo na at damang-daman niya ang pag-iingat sa kanya ng asawa. Sa sumunod na mga araw ay lalo pang naging maalaga at malambing sa kanya ang asawa. Lalo rin nilang nakilala pa ni Samuel ang isa't isa. I don't think you like action movies. Komento sa kanya ni Samuel habang nanonood sila ng movie sa sala ng kondo. Araw ng linggo kaya wala itong trabaho. Sa halip na lumabas ay nanatili sila sa unit nito. Bakit naman? Hindi lang halata. Don't judge the book by its cover kasi, mister. Natawa ito. Yeah, you're right. Misis kong parang bata minsan pero mahilig pala sa action movies. Ikaw naman ang angas mong race car driver pero matatakotin ka pala sa horror movies. Nakangising tukso niya sa asawa. Akma pa siyang tatawa nang tumunog ang cellphone nito na nasa coffee table. May nag-text sa'yo, mister. It's just Carlos. Don't mind it. Baka importante. Sa huli ay kinuha nito ang cellphone. Napansin niya na bahagyang kumunot ang noon ng asawa sa binasa. Is it Carlos? Tanong niya kay Samuel. Bumaling sa kanyang lalaki. Yes, si Carlos. Importante ba? Umiling ito. No, nothing important. He just informed me that he saw Kelsey this morning. Kelsey? Siya naman ang kumunot ang noo sa sinabi nito. Tumikhim si Samuel. Kelsey is my ex-girlfriend, Caitlin. Naging girlfriend ko siya nung college ako. Really? Nakangusong tanong niya. Ngayon lang nag-open up si Samuel tungkol sa dating relasyon nito. Bakit kayo nag-break? She went abroad. Maganda yung Kelsey na yon? Well, I won't lie to you, so yes,
She's good looking. Pero mas maganda ka. Pabiro siyang umingos. Bolero ka talaga. I'm telling the truth, Caitlin. Siyempre, asawa kong pinakamagandang babae para sa akin. Siya lang ang ex-girlfriend mo? I had some after her, pero hindi rin naman nagtagal. After I graduated, I focused on my work and career. So, ang dami mo pala talagang nahalikan. Pero fine, okay lang. Total, gumaling ka namang humalik dahil sa experience mo. Nag-angat ito ng kilay. How about you, Mrs.? Ilan ang lalaking nahalikan mo? 3 lang. Umangat ang kilay nito. 3 lang? Nilang mo yun, Mrs.? Huwag ka nang magselos. Ikaw na lang naman ang hahalikan ko sa buong buhay ko. Dapat lang, Caitlin. Humisi siya bago napasulyap sa hawak nitong cellphone. Ang boring talaga ng phone mo, wala man lang wallpaper. Inabot nito sa kanya ang cellphone. Anong gagawin ko dito sa cellphone mo? Gawin mo ring wallpaper yung wedding picture natin. Sus, gaya-gaya ka naman. Ayaw mo? Ibang picture na lang ang sayo. Wala naman tayong ibang picture. Problema ba yun? Hindi kuha tayo ng picture ngayon. Binuksan niya ang camera application ng cellphone nito at itinapat yun sa kanila. Nabigla siya nang bigla siyang halikan sa pisngi ng asawa. Kita tuloy ang ekspresyon niyang yon sa nakuhang larawan nila. Put that picture as our wallpaper, Mrs. Tila nasisiyahang wika ni Samuel. Ayoko, kuha pa tayo ng isa. Ang laki ng mata ko dito, oh. Maganda ka pa rin naman, ah. Come on, ito na lang. It's cute, Mrs. Kinilig siya sa sinabing yun ng asawa. Fine, sabi mo eh. Anya bago inayos ang cellphone nito. Nang ibalik niya ang tingin sa asawa ay naabutan niya itong nakatitig sa mukha niya. Bakit ganyan ka makatingin, Samu? Ang ganda ko ba? Masuyong umiti ito. Ang ganda-ganda mo. Tapos na-realize ko pa na ang swerte ko pala talaga sa'yo. Naginit ang mga pisngi niya kasabay ng pagwawala ng mga paru-paro niya sa tiyan. Talaga? Saan ka naman makakakita ng maganda, supportive na asawa, tapos magaling pang humalik? Dinaan niya sa pabirong sagot ang pagwawala ng dibdib. I will be a good husband to you, para masabi mo rin na swerte ka rin sa akin. Swerte naman talaga ako sa'yo, mister. Mukha mo palang ulam na. Natawa si Samuel. Ikaw talaga ang pilya mo. Dahil dyan, pakisa ko, Mrs. Sa huli, hindi na nila natapos ang pinapanood dahil pareho silang naging abala sa mga labi ng isa't isa. Sa sumunod na araw ay nagpatuloy ang kaligayahang nararamdaman ni Caitlin sa piling ng asawa. Araw ng Huwebes, sa halip na magluto siya ng hapunan ay inabala niya ang sarili sa pag-aayos. May usapan sila ni Samuel na sa labas kakain paglabas nito sa trabaho. Subalit sa halip na hintayin ang pag-uwi ng asawa, ay naisipan niyang sunduin ito sa opisina. Bago mag-alas 5 ng hapon ay nakarating siya sa opisina ni Samuel. Subalit nasa palapag siya ng office ng asawa nang makasalubong niya si Carlos. Caitlin, you're here. Tila na biglang bati nito sa kanya. Hi Carlos, si Samuel nasa opisina ba niya? Oo, pero may kausap pa siya ngayon. Kung gusto mo siyang hintayin, doon na lang sa office ko. Kumunot ang noo niya. May meeting pa siya ng ganitong oras? At saka bakit hindi ako pwedeng maghintay sa labas ng office niya? Alanganing ngumiti sa kanya si Carlos. Yung kausap kasi ni Samuel ngayon, yung ex-girlfriend niyang si Kelsey. Natigilan siya sa sinabi nito. Kelsey? You know Kelsey, Caitlin? Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Samuel tungkol sa babae. Nabanggit na sa akin ni Samuel. Anong ginagawa niya sa office ng asawa ko? I was talking to Samuel nang biglang dumating si Kelsey. She said she needed to talk to Samuel kaya iniwan ko sila para mag-usap. May kailangan ba silang pag-usapan? Tumikhim si Carlos. Well, nabanggit ba sa'yo ni Samuel na iniwan siya ni Kelsey para mag-aral sa ibang bansa? I heard from one common friend na umuwi si Kelsey ng Pilipinas dahil gusto niyang balikan si Samuel. Muli ay natigilan siya. Si Kelsey ang nakipaghiwalay kay Samuel? Yes, medyo matagal din bago nakamove on si Samuel dahil matagal ang naging relasyon nila ni Kelsey. Bukod pa sa ideal woman niya to. Ideal woman? I'm sure you're aware that Samuel initially likes mature, independent women, and Kelsey is like that. Natigilan si Carlos nang tila makita ang ekspresyon niya.
But hey, you have nothing to worry about, Caitlin. Sinabi sa akin ni Samuel na naka-move on na siya kay Kelsey. And from what I've been seeing on the two of you, you're already special to your husband. Isang tipid ng ngiti ang isinagot niya kay Carlos. Salamat, Carlos. Sige, I'll go ahead. Saan ka pupunta, Caitlin? Naalala ko na may nakalimutan ako sa condo. Babalikan ko na lang muna. Teka, Caitlin. I'm sure saglit lang yung pag-uusap nila. Pigil sa kanya ni Carlos. No, it's fine. Tatawag na lang ako kay Samuel. Anya bago tuluyang umalis. Paglabas niya sa opisina ay agad siyang sumakay ng taxi pabalik sa condo nito. Habang nasa biyahe ay kagat niyang ibabang labi upang pigilan ang pagbagsak ng luha. Nangilid ang luha niya sa mga mata habang iniisip si Samuel kasama ang dating nobya nito. Sa kabila ng sinabi ni Carlos, hindi niya napigilan ang pag-aalala at takot sa dibdib. Ramdam niyang may espesyal ng nararamdaman para sa kanyang asawa, subalit hindi pa nito sinasabi sa kanya na mahal siya nito. Paano kung ngayong nakitang muli ni Samuel ang dating nobya, ay ma-realize nitong mahal pa pala nito ang babae? Lalo pat ito ang ideal woman ng asawa niya, at ito ang nag-iisang babaeng sineryoso nito. You're already married to him. Paalala niya sa sarili. Pagdating niya sa kondo ni Samuel ay natigilan siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya sa kaba nang makitang si Samuel ang tumatawag. Sa kabila niyon, sinagot niya yon. Samu? Caitlin, where are you? Ha? Sabi ni Carlos, nagpunta ka dito sa opisina. Now, where are you, Mrs.? Napalunok siya. Bumalik ako dito sa kondo. Wait for me. I'm coming home, okay? Tapos na kayo mag-usap ng ex-girlfriend mo? Yes. We're going to talk later, okay? Okay. Tipid na sagot niya bago ibaba ang tawag. Dumiretso siya sa sala at doon ay tahimik na pinagmasdan ang wedding picture nila ng asawa sa cellphone niya. Kahit na ilang linggo na ang nagdaan, hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na asawa na niya si Samuel. At pumayag itong i-workout ang pagsasama nila. Ngayong nasa kanya na ang asawa, alam niya na kahit anong mangyari ay hindi niya isusuko ang pagsasama nila. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at natanaw niya si Samuel. Humugod siya ng malalim na hininga at sinalubong to. Hey sweetheart, you should have told me you're coming to the office. Sa halip na sagutin ang sinabi nito ay sinalubong niya ang mga mata nito. Samu, gusto kong sabihin sa'yo na kahit anong mangyari, hindi kita isusuko sa ex-girlfriend mo, okay? Kasal ka na sa akin, kaya hindi ako papayag na guluhin tayo ng ex-girlfriend mo. What are you saying, Caitlin? Kunot ang noong tanong nito. Napalunok siya. Alam ko na minahal mo yung ex-girlfriend mo at naghiwalay lang kayo dahil umalis siya. Kung bumalik siya ngayon para sa'yo, I'm sorry pero hindi kita ibibigay sa kanya. Napaawang ang mga labi ni Samuel tapos ay marahan itong umiti. I'm married to you, so I'm yours now, Caitlin. At matagal na ako nakamove on kay Kelsey. You have nothing to worry about. Oo, kinausap ako ni Kelsey dahil gusto niyang makipagbalikan sa akin. But I turned her down and told her about you. Talaga? Hindi bumalik ang feelings mo sa kanya ngayong nakita mo ulit siya? Paano babalik ang feelings ko sa kanya kung ikaw na ang mahal ko? Mahal mo ako? Masuyong umiti si Samuel. Yes, I'm in love with you, Caitlin. I thought I would never fall in love with someone like you. Pero ito, kinain ko lahat ng sinabi ko nung nakasama na kita. You're not my type of girl, but in the end, I still fell for you. Hinawakan ito ang mukha niya. Our marriage didn't start right, but I promise you, babawi ako sa'yo, Caitlin. From now on, I will always love you. Hindi ko lang susuklian yung pagmamahal mo sa akin. Hihigitan ko pa. Magiging mabuting asawa ako sa'yo at ama sa mga magiging anak natin. Hindi niya napigilan ang pagbagsak ng mga luha. Mahal na mahal kita, Samuel. Akala ko hanggang pangarap na lang na mahalin mo ako. And I'm sorry for not noticing you sooner, Caitlin. But I love you now. At pangako, ikaw lang ang nag-iisang babaeng mamahalin ko hanggang sa dulo ng buhay ko. Masuyo nitong pinunasan ang luha niya bago nito sinakop ang mga labi niya. Nagsalo sila sa isang matamis na halik. Nagdesisyon din silang magpakasal muli ni Samuel. 2 buwan nang nakalipas ay naganap ang ikalawang kasal nila. Noong unang kasal nila
ay nahuli ng dating sa simbahan si Samuel. Pero sa pagkakataong ito, 2 oras na nauna kay Caitlin sa altar ang lalaki. Bakit ang aga mo sa simbahan? Inunahan mo pa yung organizer? Natatawang wika ni Caitlin sa asawa nang igiya siya nito sa altar. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Masuyong sagot nito. Pagdating sa oras ng pagpapalitan ng vows ay nabigla si Caitlin nang maging emosyonal si Samuel. The first time we stood here, our marriage happened so fast. Pagsisimula ni Samuel. Ayoko pang magpakasal, lalo na sa'yo. I wanted to hate you, Caitlin. Dahil bukod sa inalis mo ang kalayaan ko, ayoko sa babaeng tulad mo. Pero sa kabila nun, hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang magalit sa'yo. Kapag tinitingnan mo ako, parang nalulusaw ako. Doon ko napagtanto na nahuhulog na ako sa'yo at hindi ko na kayang itanggi ang nararamdaman ko. Salamat dahil akong pinili mong mahalin, Caitlin. Pakiramdam ko akong pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil akong pinili mong mahalin. Now, I promise you, my wife, that I will love you with all my heart. I will give you everything. I will devote myself to you for the rest of our lives. Bumuhos ang mga luha niya sa mga sinabi ng asawa. Mahal na mahal kita, Samuel. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang lalaking minahal ko. Just like you, I will promise to love you endlessly. Sinelyuhan nila ang muling pag-iisang dibdib sa isang matamis na halik. Naging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa. Naging napakabuti at napakamapagmahal na asawa sa kanya ni Samuel. Lalong naging masaya ang pagsasama nila nang isilang ni Caitlin ang panganay na anak nila ni Samuel. Nasundan pa yun ng 2 supling sa paglipas ng mga taon. Mahiwaga talaga ang pag-ibig. Kung minsan, kung sino pa yung inaakala mo na hindi mo magugustuhan, ay siya palang ibibigay ng tadhana para sa'yo. Gaya ng kaso ni na Caitlin. Tulad ng sinabi ni Samuel, hindi siya ang tipo nitong babae. Subalit sa huli, ay labis siya nitong minahal. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.